Nabubulag ang Europa. Minsan, ilang segundo lang nagbablangko ang mga autopilot ng eroplano. Naliligaw ang mga barko sa dagat at nagyeyelo ang sistema ng bayad sa bangko. Walang nakakaalam ng sanhi nito hanggang may profesor ng GPS sa Universidad ng Texas, si Todd Humphrey, na nakatanggap ng tip na suriin ang dalawang particular na petsa sa pampublikong datos. Alam mo, gumagana ang GPS sa pamamagitan ng isang konstelasyon ng mga 30 satellite na umiikot 10,000 milya sa itaas ng iyong ulo. At bawat isa ay patuloy na nagbo-broadcast ng dalawang bagay, kung nasaan ito sa kalawakan at anong oras na, hanggang sa nanosegundo ang eksaktong oras. Kung gusto mo maintindihan kung paano gumagana ang lahat ng ito, maaari mong panuorin ang video ng Verstatium dito mismo. Sa madaling salita, ang telepono, kotse o eroplano mo ay sabay na nakikinig sa hindi bababa sa 4 at tinutukoy kung nasaan ka. Pero alam mo, yung mga satellite na yan ay lumilipad sa kalawakan sa bilis na 8,000 milya bawat oras tinutulak ng grabidad at pinapabagal ng relativity. Kaya nagkakaroon ng sapat na paglihis sa orasan nila araw-araw para magkamali ng milya-milya ang lokasyon mo. Kaya kapag walang nagbabantay, babagsak agad ang sistema sa ilang oras. Diyan papasok ang mga istasyon ng pagmamanman. Dang-dang malalaking antena na nakakalat sa buong mundo. Ang walang ibang ginagawa, kundi makinig sa mga satellite buong araw, sinusukat kung gaano kalaki ang paglihis ng bawat isa at ipinapadala pabalik ang mga koreksyon sa iyong telepono para hindi ka mailagay ng telepono mo sa maling kontinente. Dahil mahalaga ang datos na ito sa mga siyentipiko, karamihan sa mga istasyong ito ay naglalatala ng kanilang recording online ng libre. Nang halukayin ni Professor Humphrey ang datos na yon, natuklasan niyang lahat ng receivers sa buong Europa ay nawalan ng signal sa eksaktong parehong sandali ng 75 beses sa nakaraang 7 taon. Upang matakpan ang ganoong lawak, dapat mula ito sa hindi bababa sa 700 milya taas ng mundo, kaya't ito ay isang satellite. Pagkatapos ng 2 taon ng pagsisiyasat, napag-alaman ni Humphrey na ito ay Cosmos 2,546, isang Russian satellite na ang pangunahing tungkulin ay magbantay para sa mga paparating na nuclear missile. Pero kung gugustuhin ng Russia, kaya nitong bulagin ang GPS ng Amerika, Galileo ng Europa at Beidou ng China habang hindi naapektuhan ang sarili nilang GLONASS. Kaunting pagbabago lang sa frequency at dagdag na lakas, kaya ng Russia na paralisahin ang aviation, shipping at banking sa buong kontinente hanggat gusto nila.